Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 120. Lumang Tipan, Joshua 17, Joshua 18. Ito ang lupaing itinalaga para sa lipi ng Manases, panganay na anak na lalaki ni Jose. Iyon ay, para kay Makir, na panganay ni Manases na siya mismong ama ng Galaad. Itinalaga ang lupain ng Galaad at Basan sa mga kaapo-apuhan ni Makir, dahil naging mandirigma si Makir. Ang lupain itinalaga sa natirang lipi ni Manases, ibinigay sa kanilang mga angkan, Abiezer, Helek, Asriel, Sesem, Heper, at Semida. Ito ang mga lalaking kaapo-apuhan ni Manases anak na lalaki ni Jose, iniharap sa kanilang mga angkan. Ngayon si Zelopehad na anak na lalaki ni Heper na anak na lalaki ni Galaad anak na lalaki ni Makir anak na lalaki ni Manases ay walang mga anak na lalaki, pero mga anak na babae lamang. Ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak na babae, Mala, Noe, Hogla, Milka, and Tirza. Nilapitan nila si Eleazar na pari, Josue anak na lalaki ni Nun at ang mga pinuno, at kanilang sinabi, iniutos ni Yahweh kay Moises na ibigay sa amin ang isang pamana kasama ng aming mga kapatid na lalaki. Kaya, sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh, binigyan niya ang mga kababaihang iyon ng isang pamana kasama ng mga kapatid na lalaki ng kanilang ama. Itinalaga ang 10 piraso ng lupa kay Manases sa Galaad at Basan, na nasa kabilang dako ng Jordan. Dahil nakatanggap ng pamana ang mga anak na babae ni Manases kasama ng kanyang mga anak na lalaki. Itinalaga ang lupain ng Galaad sa natitirang lipi ni Manases. Umabot mula Azer hanggang Mikmeta ang lupain ni Manases, na nasa silangan ng Sesem. Pagkatapos umabot ang hangganan patimog sa mga naninirahan na malapit sa bukal ng Tappuah. Ang lupain ng Tappuah ay pag-aari ng Manases, pero ang bayan ng Tappuah sa hangganan ng Manases ay pag-aari ng lipi ni Ephraim, nagtuloy ang hangganan sa batis ng Kana. Ang mga katimugang lungsod ng batis na ito kasama ng mga bayan ni Manases ay pag-aari ni Ephraim. Ang hangganan ng Manases na nasa tagiliran ng hilagang batis, at nagtapos ito sa dagat. Ang lupain sa timog ay pag-aari ni Ephraim, at ang lupain sa hilaga ay kay Manases, ang dagat ay ang hangganan. Sa hilagang dako mararating ang Azer, at sa silangan, ang Isakar. Gayon din sa Isakar at sa Azer, inangkin ni Manases ang Betsan at nayo nito, Iblim at nayo nito, ang mga maninirahan sa Dor at nayo nito, ang mga naninirahan sa Endor at nayo nito, ang mga naninirahan sa Taanak at nayo nito, ang mga naninirahan sa Megiddo at nayo nito, at ang ikatlong lungsod ay Napet. Gayunpaman hindi maangkin ng lipi ni Manases ang mga lungsod na iyon, dahil patuloy na naninirahan sa lupaing ito ang mga Kananeo. Nang lumakas ang bayan ng Israel, pinagtrabaho nila ng sapilitan ang mga Kananeo, pero hindi sila ganap na napaalis. Pagkatapos sinabi ng mga kaapo-apuhan ni Jose kay Josue, sinabing, bakit isang lupain lamang ang iyong itinalaga sa amin at isang bahagi bilang pamana, yamang kami ay isang bayang marami ang bilang at sa lahat ng pagkakataon kami ay pinagpala ni Yahweh. Sinabi ni Josue sa kanila, kung kayo ay isang bayan na marami ang bilang, umakyat kayo mismo sa kagubatan at doon linisin ang lupa para sa inyong mga sarili sa lupain ng mga Perezeo at ng Rephaim. Gawin ito, yamang napakaliit ng maburol na lupain ng Ephraim para sa inyo. Sinabi ng mga kaapo-apuhan ni Jose, hindi sapat para sa amin ang maburol na lupain. Pero may mga karwaheng bakal ang lahat ng Kananeo na naninirahan sa lambak, kapwa ang nasa Betsan at mga nayo nito at ang mga nasa lambak ng Jezreel. Pagkatapos sinabi ni Josue sa sambahayan ni Jose, para kay Ephraim at Manases, kayo ay isang bayan na marami ang bilang, at may malakas kayong kapangyarihan. Hindi dapat isang pirasong lupain lamang ang italaga sa inyo. Magiging inyo rin ang maburol na lupaing ito. Kahit nakagubatan ito, lilinisin ninyo ito at aangkinin ito hanggang sa pinakamalayong hangganan nito. Palalayasin ninyo ang mga Kananeo, kahit sila ay may mga karwaheng bakal at kahit na malakas sila. Pagkatapos sama-samang nagtipon ang buong kapulungan ng bayan ng Israel sa Silo.
Itinayo nila ang tolda ng pagpupulong doon at sinakop nila ang lupain sa kanilang harapan. Mayroon pang 7 lipi sa kalagitnaan ng bayan ng Israel na ang pamana ay hindi pa naitatalaga. Sinabi ni Josue sa bayan ng Israel, hanggang kailan ninyo ipagpapaliban ang pagpunta sa lupain na ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Maghirang kayo para sa inyong sarili ng 3 lalaki mula sa bawat lipi, at ipapadala ko sila. Pupunta sila at susuriin ang itaas at ibaba ng lupain. Susulat sila ng isang paglalarawan nito kasama ng isang tanawin sa kanilang mga mamanahin, at pagkatapos babalik sila sa akin. Hahatiin nila ito sa 7 bahagi. Mananatili ang Juda sa kanilang lupain sa dakong timog, at ang sambahayan ni Jose ay magpapatuloy sa kanilang lupain sa dakong hilaga. Ilalarawan ninyo ang lupain sa 7 bahagi at dadalhin ang paglalarawan dito sa akin. Magpapalabunutan ako para sa inyo dito sa harapan ni Yahweh na aming Diyos. Walang kabahagi ang mga Levite sa inyo, dahil ang pagkapari mula kay Yahweh ang kanilang minana. Tinanggap na ng Gad, Ruben at ang kalahating lipi ni Manases ang kanilang minana, lampas ng Jordan. Ito ang pamana na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ni Yahweh. Kaya tumayo ang mga lalaki at umalis. Inutusan ni Josue ang mga pumunta para isulat ang paglarawan ng lupain, sinabing, umakyat at bumaba sa lupain at sumulat ng isang paglalarawan nito at bumalik sa akin. Magpapalabunutan ako para inyo dito sa harapan ni Yahweh sa Silo. Umalis ang mga lalaki at umakyat at bumabang lumakad sa lupain at isinulat ang isang paglalarawan nito sa isang balumbon ng kasulatan sa pamamagitan ng 7 bahagi ng lungsod, nagtatala ng mga lungsod sa bawat bahagi. Pagkatapos bumalik sila kay Josue sa kampo sa Silo. Pagkatapos nagpalabunutan si Josue para sa kanila sa harapan ni Yahweh sa Silo. At doon itinalaga ni Josue ang lupain sa bayan ng Israel, ibinigay sa bawat isa ang kanyang kabahagi ng lupa. Ang pagtatalaga ng lupa para sa lipi ni Benjamin ay ibinigay sa bawat mga angkan nila. Matatagpuan sa pagitan ng mga kaapo-apuhan ni Juda at sa mga kaapo-apuhan ni Jose ang nasasakupan ng kanilang nakatalagang lupa. Sa dakong hilaga, nagsimula ang kanilang hangganan sa Jordan. Umabot ang hangganan sa hilagang gulod ng Jericho, at pagkatapos hanggang sa pakanlurang maburol na lupain. Umabot ito doon sa ilang ng Beth Aven. Mula roon dumaan ang hangganan sa timog sa dako ng Luz, parehong lugar tulad ng Bethel. Pagkatapos bumaba ang hangganan sa Atar at Adar, sa tabi ng bundok na naroon sa timog ng Beth Horon. Pagkatapos nagpatuloy ang hangganan sa ibang direksyon, sa dakong kanluran, lumiko ito patungong timog, patungo sa bundok sa ibayo mula sa Beth Horon. Nagtapos ang hangganang ito sa Kiriat Baal, iyon ay, Kiriat Jearim, isang lungsod na pag-aari sa lipi ni Juda. Bumuo ito ng hangganan sa dakong kanluran. Nagsimula sa labas ng Kiriat Jearim ang timog na dako. Nagmula roon ang hangganan patungong Ipron, hanggang sa bukal na mga tubig ng Neptoa. Pagkatapos bumaba ang hangganan sa bundok na kasalungat ng lambak ng Ben Hinnom, na nasa hilagang dulo ng lambak ng Rephaim. Bumaba ito sa lambak ng Hinnom, timog ng libis ng mga Jebuso, at nagpatuloy pababa sa Enrogel. Lumiko ito pahilaga, papunta sa direksyon ng Ensemes, at mula roon lumabas ito sa Jelilat, nakasalungat sa paakyat ng Adem-mim. Pagkatapos bumaba ito sa bato ni Bohan, anak na lalaki ni Ruben si Bohan. Dumaan ito sa hilaga sa gilid ng daan ng Bet Araba at pababa sa Araba. Dumaan ang hangganan sa hilaga sa gilid ng daan ng Bet Hagla. Nagtapos ang hangganan sa hilagang luk ng dagat ng Asin, sa timugang dulo ng Jordan. Ito ang hangganan sa timog. Nabuo nito ang hangganan ng Jordan sa silangang bahagi. Ito ang pamana sa lipi ni Benjamin, at ibinigay ito sa bawat isa sa kanilang mga angkan, hangganan pagkatapos ng hangganan, sa buong palibot. Ngayon ang mga lungsod ng lipi ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan ay Jericho, Beth Hagla, Emek Keziz, Beth Araba, Zimraim, Bethel, Avim, Para, Opra, Kapar Amoni, Opni, at Geba.
May 12 lungsod, hindi kabilang ang kanilang mga nayon. Naroon din ang mga lungsod ng Gibeon, Rama, Beerot, Mizpi, Kapira, Moza, Rechem, Erpil, Tar-ala, Zela, Halep, Jebes, pareho sa Jerusalem, Gibeah, at Kiriet. Mayroong 14 na mga lungsod, hindi kabilang ang kanilang mga nayon. Ito ang pamana ni Benjamin para sa kanilang mga angkan. Bagong Tipan, John 29 minuto pasado 1:51. Sa sumunod na araw nakita ni Juan na paparating si Jesus sa kanya at sinabi, "Tingnan ninyo, ayon ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo." Siya ang sinabi ko sa inyo na, ang darating kasunod ko ay mas higit sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala, ngunit ito ay nangyari upang maihayag siya sa Israel na siyang dahilan na ako ay nagbabautismo ng tubig. Nagpatutuo si Juan, nakita ko ang espiritu na bumababa mula sa langit tulad ng isang kalapati, at ito ay nanatili sa kanya. Hindi ko siya nakilala, ngunit ang sabi sa akin ng nagsugo sa akin na magbautismo sa tubig, kung kanino mo makikita ang espiritu na bumababa at nananatili, siya ang magbabautismo ng banal na espiritu. Pareho kong nakita at napatotohanan na ito ang anak ng Diyos. Muli, sa sumunod na araw, habang si Juan ay nakatayong kasama ang 2 alagad. Nakita nila si Jesus na naglalakad sa malapit, at sinabi ni Juan, "Tingnan ninyo, ayon ang kordero ng Diyos." Narinig ng 2 alagad na sinabi ni Juan ito, at sila ay sumunod kay Jesus. At si Jesus ay lumingon at nakita silang sumusunod at sinabi sa kanila, "Anong nais ninyo?" Sumagot sila, "Rabi," na ang ibig sabihin ay guro, "saan ka nakatira?" Sinabi niya sa kanila, "Halik kayo at tingnan." At sila ay pamaron at nakita kung saan siya nakatira. Sila ay tumira kasama niya sa araw na iyon sapagkat noon ay halos mag-aalas 4 na. Isa sa 2 nakarinig na nagsalita si Juan at pagkatapos sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nakita ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kanya, "Nakita na namin ang Mesiyas," na sinalin na, ang Kristo. Dinala niya siya kay Jesus. Si Jesus ay tumingin sa kanya at sinabi, "Ikaw si Simon anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cepes," na ang ibig sabihin ay Pedro. Kinabukasan, nang si Jesus ay nais na umalis para pumunta sa Galilea, nakita niya si Felipe at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Ngayon si Felipe ay galing sa Betsaida, ang lungsod nila Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, "Ang siyang naisulat sa kaustusan ni Moises at ng mga propeta ay nakita namin, si Jesus na taga Nazare na anak ni Jose." Sinabi ni Natanael, "Maaari bang may magandang bagay na magmula sa Nazare?" Sinabi ni Felipe sa kanya, "Halika at tingnan mo." Nakita ni Jesus na palapit si Natanael sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, "Tingnan ninyo, isang ang tunay na Israelita, na walang panlilinlang." Sinabi sa kanya ni Natanael, "Papaano mo ako nakikilala?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Bago ka tawagin ni Felipe, nang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita." Sumagot si Natanael, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Dahil ba sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, naniniwala ka na? Makakakita ka ng mga bagay na mas higit pa kaysa dito." Sinabi ni Jesus, "Totoo, totoo itong sinasabi ko sa iyo, makikita mong magbukas ang mga kalangitan, at ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumababa sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kawikaan. Proverbs 31 minuto pasado 10:32, Proverbs 11:1-8.
Mula sa bibig ng mga gumagawa ng tama ay dumarating ang bunga ng karunungan, ngunit ang masamang dila ay mapuputol. Alam ng mga labing gumagawa ng tama kung ano ang katanggap-tanggap, ngunit ang bibig ng masama ay alam kung ano ang masama. Kinapopootan ni Yahweh ang timbangang hindi tama, ngunit siya ay nagagalak sa wastong timbang. Kapag dumating ang pagmamataas, saka dumarating ang kahihiyan, pero sa kapakumbabaan dumarating ang karunungan. Ang katapatan ng matuwid ay gumagabay sa kanila, pero ang mga baluktot na pamamaraan ng mga taksil ay sumisira sa kanila. Ang kayamanan ay walang halaga sa araw ng matinding kapuotan, pero ang paggawa ng matuwid ay maglalayo sa iyo mula sa kamatayan. Ang matuwid na pag-uugali ng taong walang kapintasan ay ginagawang matuwid ang kanyang daan, pero ang masama ay babagsak dahil sa kanyang sariling kasamaan. Ang matuwid na pag-uugali ng mga nakalulugod sa Diyos ang siyang nag-iingat sa kanila, pero ang taksil ay nabitag ng kanilang sariling mga pagnanasa. Kapag ang taong masama ay namatay, ang kanyang pag-asa ay mamamatay, at ang pag-asa na naging kanyang kalakasan ay mapupunta sa wala. Ang isang taong gumagawa ng tama ay laging nailalayo sa kaguluhan, at sa halip ito ay dumarating sa mga masasama. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat sa gabay at pangako ng iyong salita. Tulad ng pag-akay ni Josue sa mga Israelita upang angkinin ang kanilang mana, tulungan mo kaming makilala at yakapin ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Naway masundan namin ang halimbawa ni Juan Bautista, na ituro ang iba kay Kristo nang may kabab ang loob at katapangan. Bigyan mo kami ng karunungan, gaya ng itinuturo ng kawikaan, upang hanapin ang katwiran at integridad sa aming pang-araw-araw na pakikisalamuha, na nagtitiwala na ang iyong katarungan ay mananaig. Hayaang umapaw ang iyong biyaya sa amin, Ama. Amen.